Kabanata 3611. Ang stock market ay magbubukas muli sa hapon. Hindi umalis si Harvey sa Bower Manor, at ipinapakita niya ang mga shares ng alyansa sa negosyo ng Floatwell sa mismong pasukan sa pamamagitan ng projector. Malinaw, nagpaplano si Harvey na makita maging ang pinuno ng pamilya. Nang makita iyon, ang pamilyang may masamang iniisip tungkol kay Joseph ay sumugod sa looban. Lahat sila ay nagsisikap na magdulot ng kaguluhan para sa alyansa ng negosyo ng Floatwell, at sayang kung hindi nila kukunin ang anumang gusto nila sa loob. Habang nagpapatuloy ang matinding labanan sa stock market, biglang narinig ni Mandy, na nasa loob ng Hearthstone Corporation, ang walang tigil na pagtunog ng kanyang telepono. Wala siyang planong kunin ang telepono, ngunit wala siyang ibang pagpipilian matapos makita ang pangalan sa screen. Siya ay napabuntong hininga. Sinabi ko sa iyo na huwag magpalit ng higit pang mga stock. Bakit hindi mo ako pinakinggan kahit minsan lang? Hindi lamang inilagay mo ang lahat ng iyong naipon sa alyansa ng negosyo ng Floatwell, binili mo rin na nasa margin. Nagagamit mo lamang ang mas mababa sa ikatlong bahagi ng iyong kabuoang kapital, ngunit mapipilitin kang isara ang iyong posisyon kung patuloy na bumagsak ang stock. Hindi lamang masasayang ang iyong pera, ngunit libu-libong dolyar ang magiging utang mo sa bangko. Mabuti, padadalhan kita ng pera para mabayaran ang mga pagkalugi mo. Siguraduhing ibebenta mo ang lahat ng share pagkatapos nito. Nakaramdam ng pagkabalisa si Mandy matapos ibaba ang telepono, matapos pag-isipan sandali ang sitwasyon, tinawagan niya ulit si Lillian. Kalimutan mo na, sabihin mo lang kung nasaan ka. Gagawin ko ito para sa iyo. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kung hindi ka masyadong mawawalan ng pera. Malapit na ako. Tumayo si Mandy at mabilis na umalis kasama ang ilang mga bodyguard ni Harvey sa likod niya. Alam niya kung gaano katakaw ang kanyang ina. Naniniwala siyang malalagay sa panganib ang kanyang ina kung hindi niya mismo hahawakan ang sitwasyon. Malamang, huhukayin ni Lillian ang sarili sa isang butas na hindi na siya makakaalis. Hindi nagtagal, nagmaneho ang Maybach ni Mandy sa motorway papunta sa suburban villa area. Kasabay nito, sa loob ng marangyang villa, 12-dosenang malalakas na lalaki na nakasuot ang nakakalat sa buong silid. Nakaupo si Lillian sa sofa sa loob ng hall pagkatapos niyang ibaba ang phone niya. Kinuha niya ang stock contract kay Ruby sa harap niya bago mapusok na hinalikan ang papel. Ginawa ko ang lahat ng sinabi mo, Miss Murray. Akin na ang pera na ito, tama ba? Siyempre, isang malabong ngiti ang ipinakita ni Ruby na nakasuot ng damit. Kung hindi ka naniniwala sa amin, maaari mong makita kung ang kontrata ay totoo o hindi sa pamamagitan lamang ng pagtawag. Siyempre paniniwalaan kita. Si Young Master Bower mismo ang nagbigay nito sa akin. Walang paraan na ito ay peke. Hindi siya si Harvey the Bastard after all. Siya talaga ang Young Master ng isang high-class na pamilya, at ang aking mahal na manugang. Masayang ekspresyon ang ipinakita ni Lillian bago humanap ng dahilan para pumunta sa banyo. Siya ay nagniningning sa tuwa nang siya ay lumabas, na bahagya nang makita ang kanyang mga mata dahil sa pagkapikit nito. Tama, by the way, bakit mo gustong pumunta ang anak ko dito? Nagpaplano ba si Young Master Bower na mag-propose sa kanya? Binigyan ba siya ng sorpresa? Matapos makumpirma na totoo ang pera, nagsimulang isipin ni Lillian ang sitwasyon. Magpo-propose. Natigilan si Ruby, kahit hindi niya maisip kung gaano talaga katanga si Lillian. Ngunit alang-alang sa kanyang plano, nanatili siyang kalmado at mapasensya. Mrs. Yates, syempre magpo-propose si Young Master Bower sa kay CEO Zimmer. Ngunit hindi ngayon, at hindi sa ngayon. Gusto naming tawagin mo siya dito para humingi ng tulong. Anong klaseng tulong? Natarante si Lillian. Ang iyong mahal na manugang ay nagdudulot ng problema kay Young Master Bower ngayon. Labis na hindi nasisiyahan si Young Master Bower. Sana ay makumbinsi ng iyong anak si Harvey na huminto na. Kung tutusin, hindi ito magagawa ng sinumang kasangkot. May isang bagay na hindi sinabi ni Ruby, at kahit na hindi sila matulungan ni Mandy, gagamitin pa rin nila siya para makagambala kay Harvey.
Kailangang gawin ang lahat bago mag-close ang stock market noong hapong iyon. Kung hindi, ang lahat ay magiging walang kabuluhan. Nagdulot ng gulo ang bastos na iyon para kay Young Master Bauer. Agad na nagtaas ng boses si Lillian. Hindi ba niya gustong mamuhay ng payapa ang anak ko? Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong haharapin ni Mandy ang bastard na iyon pagdating niya rito. Talagang nakikinig si Harvey sa anak ko. Hindi siya magdadalawang isip na sumama sa kanya kung hihilingin niya. Isang maliit na ngiti ang ipinakita ni Ruby nang marinig niya ang mga salita ni Lillian. Makalipas ang 15 minuto, lumitaw ang Maybach ni Mandy sa pasukan ng villa. Bago siya lumabas ng kanyang sasakyan, sumimangot siya, at naramdaman niya na may isang taong medyo kakaiba sa lugar na ito. Matapos niyang i-text si Harvey ay nagutos siya sa kanyang mga bodyguard. Sumama kayo sa akin. Manatili kayong dalawa sa kotse. Huwag patayin ang sasakyan. Siguraduhin mong makakaalis ka rito anumang oras. Natural, si Mandy ay naging mas maingat pagkatapos makaranas ng labis, at hindi na siya ang dating inosenteng dalaga. Mabilis na umikot ang sasakyan, handa nang umalis kung maaari. Itinulak ni Mandy at ng iba pa ang pinto at tinungo ang villa. Ilang shares ng Floatwell Business Alliance ang nabili mo, inay. Agad na napatigil si Mandy sa pagsasalita. Tumigil ang mga yabag niya. Kitang-kita niya si Ruby na nakangisi habang nakaupo sa harap ni Lillian. Nakapaligid din sa kanila ang mga lalaking nakasuot na may hawak na kutsilyo at naka-silencer na mga baril. Agad na huminto ang mga lalaki sa harap ni Mandy at ng kanyang mga bodyguard, na pinipigilan silang humakbang muli. Ruby Murray, ang secretary ni Joseph, napangiwi agad si Mandy. Walang hiya ka, how dare you threaten my mother to come here? Kalmadong ngumiti si Ruby. Dapat ba nibiro mo ako, CEO Zimmer? Labis ang aming paggalang kay Mrs. Yates. Hindi lang kami gumawa ng ganoon, pero binigyan pa namin siya ng $150 million stock contract. Actually, tinanong kanya dito on his own accord. May sasabihin siya sa iyo. Ito ay sa pagitan ninyong dalawa. Kaming mga tagalabas ay kumikilos lamang bilang mga saksi. Hindi na kailangang magpanik. Ang mga tao ni Ruby ay walang balak na tumabi kahit na ang kanyang mga salita ay tila matamis at banayad, at lahat sila ay nanunuya habang nakatingin kay Mandy at sa kanyang mga bodyguard. Sapat na ang usapan. Anong gusto mo? Maingat si Mandy. Tumawa si Ruby. Dapat kang makipag-usap sa kay CEO Zimmer, Mrs. Yates. Hindi maginhawa para sa amin na mga tagalabas na makisali. Hanggat tinatanggap ni CEO Zimmer ang aming panukala, gagawin namin ang iyong hiling. Nang marinig ang sinabi ni Ruby, diretsyong tumitig si Lillian kay Mandy, na para bang naturukan siya ng adrenaline. Ang bastos na si Harvey ay nagdudulot ng gulo para kay Young Master Bauer. Hindi ko alam kung anong klaseng mga kaibigan ang ginawa niya para gawin ito, pero ngayon lang niya ginulo ang stock ni Young Master Bauer. Tawagan mo siya ngayon. Sabihin sa kanya na itigil ito kaagad. Kung hindi, tuturuan ko siya ng leksyon na hinding-hindi niya makakalimutan. Natigilan si Mandy. Maya-maya pa ay sinamaan niya ng tingin si Ruby. Wala kang kahihiyan. Isang mahinang ngiti ang isinagot ni Ruby. Paano mo nasasabi ang ganyan? Hindi namin hiniling ito. Ginawa ng nanay mo. Basta tawagan mo si Harvey at sabihin sa kanya na itigil ang ginagawa niya kay Young Master Bauer. Ang iyong ina ay makakakuha ng anumang nais niya. Hindi rin bababa ang stock. Ito ay hindi isang mahirap na pagpipilian para sa iyo ngayon, hindi ba? Hiwalay na kayo ni Harvey. Ang pagkawala niya ay walang halaga sa iyo ngayon, tama ba? Tumingin si Mandy kay Ruby na may nagyayelong mga mata. Dahil alam mo na iyon, bakit ko siya hilingin na gawin ang isang bagay na tulad nito? Naturally, alam ni Mandy na sobra-sobra ang ginawa ni Harvey para sa kanya. Anuman ang mga plano ni Harvey, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang hayaan siya sa kanyang paraan. Ngumiti si Ruby. Alam kong nag-aalala ka kay Harvey, pero may pakialam ba siya sa iyo o kay Mrs. Yates? Ibinigay namin ang napakaraming stock namin kay Mrs. Yates. Kung ang alyansa ng negosyo ng Floatwell ay bumagsak ngayon,
Ang mga pagkalugi ay hindi maiisip. Anak ka niya, bakit hindi mo iniisip ang iyong ina? Wala ka bang pakialam sa relasyong ito? Bakit, hindi mo iginagalang ang iyong ina? Hinawakan ni Lillian ang kontrata sa kanyang kamay, na may masakit na ekspresyon sa kanyang mukha. Oo, nawala ang kalahati ng halaga ng stock ko dahil sa bastos na iyon. Tawagan mo siya ngayon. Kung hindi, hihilingin ko sa kanya na bayaran ito. Sasakalin ko siya hanggang mamatay kung kailangan ko. Napabuntong hininga si Mandy. Alam niyang tuluyan nang nawala si Lillian sa kanyang panghuhusga dahil sa karumal-dumal na pukana ni Joseph. Walang kwenta ang sasabihin kay Lillian, na na-brainwash na. Ang mga shares ay hindi sa iyo noong una. Binigyan ka ng iba. In the first place, wala sa iyong mawawala. Tama na, aalis na tayo. Walang pag-aalinlangan na lumingon si Mandy, at kailangan niyang pigilan ang sinuman na kunin ang kanyang telepono anuman ang mangyari. Sa tingin mo makakaalis ka lang dito. Ibaba mo ang bastos na babaeng ito. Alam na ni Ruby na may planong gawin si Mandy na ganito, at tumawa siya ng mahina bago pumalakpak. Agad na sinugod ng isang dosenang lalaki si Mandy. Gayunpaman, ang 4 na bodyguard ni Mandy ay lumabas ng walang pag-aalinlangan. Mabilis na sumugod si Mandy sa pintuan. Alam niyang kailangan niyang lumabas kahit anong mangyari. Kung nahulog siya sa mga kamay ni Ruby, gagamitin siya laban kay Harvey sa isang paraan o sa iba pa. Sa ngayon, hindi siya nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Lillian. Alam niyang nasa bangka si Lillian ng kalaban. Hindi ka makakaalis, Mandy. Biglang sigaw ni Lillian. Mawawala ng tuluyan ang stock kung aalis si Mandy. Iyan ay $150 milyong. Mabilis na umalis si Mandy nang hindi man lang lumingon. Bam, bam, bam. Bago pa man makarating si Mandy sa kanyang sasakyan, sumigaw na sa likod ang mga hiyawan ng sakit. Ang lahat ng mga bodyguard ay pinalipad. Ang dugo ay tumalsik sa lahat ng dako nang bumagsak sila sa lupa, at nawalan sila ng malay sa isang iglap. Nakangiting lumabas si Ruby kasama ang kanyang mga tauhan. Natural, hindi niya kayang pakawalan si Mandy sa puntong ito. Go, CEO Zimmer! Ang bodyguard niya na nanatili kung sakali ay tinanggal ang safety lock ng kanyang baril habang sinasamahan si Mandy sa sasakyan. Dahil isa lamang siyang ordinaryo, ang kanyang mga galaw ay tila napakabagal sa mga mata ni Ruby. Bago pa man mahayla ng bodyguard ang gatilyo ay agad na bumungad sa kanya si Ruby. Mabilis niyang sinipa siya gamit ang mga payat niyang binti. Isang sandali lang ay nahimatay na ang bodyguard. Bilasan mo, CEO Zimmer. Sigaw ng bodyguard sa driver's seat. Mabilis siyang lumabas ng sasakyan para pigilan ang kalaban kaya nagkaroon ng oras si Mandy para makapasok sa loob. Ngunit bago pa man magawa ng bodyguard, ibinaba na ni Ruby ang kanyang paa at pinalipad siya. Bam! Lumapit si Ruby at hinayla ang buhok ni Mandy. Agad niyang hinampas ang ulo ni Mandy sa maybach. Ang dugo ay tumalsik sa kung saan-saan. Mabait akong nakikipag-usap sa iyo sa ngalan ni Young Master Bauer, CEO Zimmer. Paano ka naging masuwin? Ano ang mangyayari sa maayos kong plano kung aalis ka? Mapait na ekspresyon ang ipinakita ni Ruby sa kanyang mukha. Sa tingin ko dapat ka lang nandito. Mag-usap tayo ng maayos, ha? Puno ng dugo ang mukha ni Mandy. Tiniis niya ang sakit. Ito ay labag sa batas, Ruby. Sigaw niya, na matigas ang mukha. Tatawag ako ng pulis. Okay ka lang ba ngayon? Tumawa si Ruby. Akala mo ba bibigyan kita ng pagkakataon? Okay, enough talking. Malapit nang magsara ang stock market. Tawagan mo si Harvey ngayon. Sabihin sa kanya na alamin ang kanyang lugar at bayaran ang pagkawala ni Young Master Bauer. Hinding-hindi ko yan gagawin, bulalas ni Mandy. Dahil masyado kang hindi nakikipagtulungan, huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyari. Huminga ng malalim si Ruby. Dito, tawagan si Harvey at ipaalam sa kanya na nasa atin si Mandy. Siyempre, sa kalaunan ay nawala ang galit ni Ruby, at gusto niyang harapin ang sitwasyong ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng lahat, wala nang maraming oras na natitira. Vroom! Biglang huminto ang isang Toyota Prado sa harap ng villa.
Isang figure ang lumabas sa sasakyan nang lumipad ang pinto. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 3615. Harvey, bakit nandito na ang bastos na ito? Si Ruby ay likas na nakakita, at biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang makita ang nasa harap ng sasakyan. Mabilis siyang nagpakita ng isang maliit na ngiti habang papalapit kay Harvey, na ang buhok ni Mandy ay nasa kanyang kamay. Oh, napasigaw na lang si Mandy habang hinihila ang buhok. Casual na sinampal ni Ruby ang magandang mukha ni Mandy bago sumirit ng malamig, sigaw. Lakasan mong sumigaw, pakinggan mo ang asawa mo. Tingnan kung ano ang mangyayari kung kalabanin mo siyang Master Bauer. Ngumuso si Mandy matapos makaramdam ng matinding sakit sa mukha. Pinipigilan niya ang kanyang luha nang makita si Harvey. Harvey, matapos makitang tretuhin ni Ruby si Mandy sa ganoong paraan, at ang dugo at mga galos sa mukha ni Mandy, kumislap ang mga mata ni Harvey na may layuning pumatay. Huminga siya ng malalim at nagtanong, ayos ka lang ba, Mandy? I'm fine, sagot ni Mandy, kahit na nasasaktan siya. Nagawa ni Harvey na pakalmayan ang sarili habang sinisiguradong okay lang si Mandy. Hindi niya akalain na magiging ganito kawalang hiya si Joseph. Hindi nila makuha si Mandy, kaya nagpasya silang gamitin si Lillian. Mabuti, ihahatid na kita kaagad pa uwi, sabi ni Harvey. Binalikan ito ni Mandy ng isang mainit na ngiti, hindi masabi ang kumpiyansa sa kanyang pananabik. Nilinaw ng lahat ng nangyari sa Floatwell na mapoprotektahan siya ni Harvey. Hindi ka dapat nandito, Harvey, bulong niya sa ilalim ng kanyang hininga. First, ang sweet ng mag-asawa, sa inyong dalawa lang ako umiyak. Kahit ang mga palabas sa TV ay hindi kasing corny nito. I'll let you down if I don't put on a good show, di ba? Bago pa man makapagsalita si Harvey ay iniwas ni Ruby ang likod ng palad sa mukha ni Mandy. Lumitaw sa mukha ni Mandy ang maliwanag na pulang marka ng palad. May mga dugong tumulo mula sa gilid ng kanyang bibig. Pinandilatan ni Harvey si Ruby ng malamig na mga mata. Huwag kang maglakas loob na tumawid sa linya, Ruby. Kahit si Joseph ay hindi maglalakas loob na kumilos ng ganito sa harap ko. Tumawid sa linya. May sasabihin ako sa'yo. Marami akong magagawa para kay young Master Bauer. Binigyan siya ni Ruby ng isang evil smile bago sinipa si Mandy sa tiyan. Mayroon kang 1 minuto, Harvey. Tawagan ang iyong mga tao at sabihin sa kanila na itigil na ang anumang ginagawa nila sa stock market laban kay young Master Bauer. Pakakawalan ko ang babae mo kung gagawin mo. Kung hindi, pagsisisihan ko siyang pumunta sa mapahamak na mundong ito. Kung mabangkarote si young Master Bauer dahil sa iyo, sisiguraduhin kong mamamatay ang babaeng ito kasama niya. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa magandang mukha ni Ruby. Mukhang gusto mo na talagang mamatay, sabi ni Harvey na malungkot ang tono. Sa tingin mo, tumawa si Ruby bago gumawa ng kilos, at agad na pinalibutan ng mga tauhan niya si Harvey. Alam kong magaling ka sa pakikipaglaban, ngunit tiyak na hindi ka mas mabilis kaysa sa akin kapag naabot mo iyon. Malamig niyang sigaw. Tumawag ka bago ko patayin ang babae mo. Nakakaawa talaga ang mukha niya. Natuwa ang mga lalaking nakasuit nang makita nilang dehado si Harvey York. Sapat na ang paghihirap nila dahil kay Harvey. Ang bakuran ng pamilya Bauer ay ganap na ring napapaligiran. Sa wakas ay may pagkakataon na silang makaganti. I swear. Kung may mangyari kay Mandy Zimmer, lahat kayo, pati si Joseph Bauer, ay mamamatay, ani Harvey pagkatapos huminga ng malalim. Walang kahit katiting na emosyon ang maramdaman sa mga salitang iyon. Sakop ng buong lugar ang layuning pagpatay. Oh, papatayin mo ba ako? Ano, ganyan mo ba talaga kamahal ang asawa mo? Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Ruby Murray. Kung ganoon, okay. Pagkatapos mong mapatigil ang iyong mga tao sa kanilang mga aksyon, dapat ka ring lumuhod. Pakinggan mo ako, kung hindi, mamamatay ang babaeng ito. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Ruby.
Humagalpak din ng tawa ang mga lalaking nakasuit. Si Lillian Yates, na nanatili sa loob ng villa, ay nagpakita ng mapaglarong ekspresyon sa kanyang mukha nang makita niya ang tanawin. How dare this bastard try to go against young Master Bauer? Walang laban ang ganyang manugang. Wala ba siyang kamalayan sa sarili? Lalabas na sana si Lillian para sampulin si Harvey sa susunod na pagkakataon. Ngunit matapos makitang dahado si Harvey, pinilit niyang umatras pansamantala. Siya ang kanyang sariling pinakamahusay na trump card para sa pakikitungo kay Harvey. Hindi na kailangang magpakita ng sarili bago ang pinakamahalagang sandali. Kitang-kita ang nakakatakot na panlilisik ni Harvey habang malamig siyang napabulalas. Sasabihin ko ito sa iyo muli. Hayaan mo siya ngayon din. Nawala ang ngiti ni Ruby nang tingnan niya ang relo sa kanyang pulso. Lumuhad ka at tumawag. Bulalas niya. Wala ka ng maraming oras. Bibigyan pa kita ng 1 minuto. Kung gagawin mo ang sinasabi ko, o ipapadala ko si Mandy sa impyerno. Kinuha ni Ruby ang isang baril mula sa isa sa kanyang mga tauhan at inalis ang safety lock bago ito inilagay sa likod ng ulo ni Mandy. Huwag mong gawin yan, Harvey. Huwag. Hihilingin pa nila kung gagawin mo ang sinasabi nila. Hindi napigilan ni Mandy ang kanyang mga luha matapos makitang pinagbantaan si Harvey. Literal na nakakaramdam siya ng sakit kahit humihinga pa lang siya. Lumuhad ka. Naririnig mo ba ako? Papatayin muna kita kapag nagpatuloy ka sa pagdadaldal, bitch. Galit na inihampas ni Ruby ang kanyang baril sa ulo ni Mandy. Ang dugo ay nasa lahat ng dako. Kumunat ang mukha ni Harvey bago niya yumuko ang kanyang katawan habang dahan-daw ang ibinababa ang kanyang mga tuhod. Huwag, hindi mo kaya, biglang sigaw ni Mandy. Napaluha siya. Alam niyang kinaladkad niya si Harvey pababa. Hindi darating si Harvey kung hindi dahil sa mensaheng ipinadala niya. Kung hindi siya naging hostage, hindi na niya kailangang lumuhad sa unang lugar. Sa wakas ay napagtanto ni Mandy kung gaano kahalaga sa kanya si Harvey. Sa wakas ay naunawaan niya na talagang nagmamalasakit ito sa kanya. Ayoko ng hiwalayan, Harvey. Habang umaagos ang mga luha sa mukha ni Mandy, sinabi niya ang isang bagay na hindi niya dapat gawin. Sa tingin mo ito ay isang uri ng palabas. Lumuhad ka. Naiinip na si Ruby. Galit niyang itinutok muli ang kanyang baril sa ulo ni Mandy. Bam! Ngumuso si Mandy bago bumagsak sa lupa, nawalan ng malay. Si Ruby Murray ay talagang nakakaramdam ng kasiyahan sa sandaling iyon. Mayabang niyang pinandilatan si Harvey York habang itinaas ang kanyang baril. Kanina ka pa nakatayo. Sigaw niya sabay turo kay Harvey. Masaya ring hinihintay ni Lillian Yates si Harvey. Sa kanyang mga mata, ang isang manugang na tulad ni Harvey ay walang karapatang makipaglaban sa isang tulad ni Joseph Bauer. Hindi sana bumagsak ang stock kung lumuhad lang si Harvey sa isang tuhod. Sa ganoong paraan, wala siyang kawala. Hindi rin kailangang tretuhin ng ganito ang kanyang anak. Sa ulo ni Lillian, nangyari ang lahat dahil kay Harvey. Mabuti, luluhod ako. Huwag kang gagawa ng kahit ano. Napabuntong hininga si Harvey na parang sumuko na. Unti-unting yumuko ang kanyang mga tuhod. Ngunit nang isipin ng lahat na siya ay talagang nakaluhod, agad siyang bumaril pasulong na parang palaso. Swoosh! Nilampasan ni Harvey ang 12-dosenang mga lalaki bago lumapag sa harap mismo ni Ruby. Sobrang tamle ang pakiramdam ni Ruby. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalakas si Harvey para gawin ang ganoong gawain. Napabuntong hininga ang mga tao. Wala silang kapangyarihan para pigilan ang lahat ng ito na mangyari. Galit na galit nilang itinaas ang kanilang mga sandata bago kusang hinayla ang gatilyo. Sayang naman lahat ng bala ay sumable sa target. Tinamaan ng isa sa mga bala ang frame ng pinto ng villa. Tumalbog ang isang piraso ng bato at tumama sa mukha ni Lillian. Nawalan ng malay ang babaeng nanunood ng palabas. Sampal. Bago pa man makapag-react si Ruby ay agad na inihampas ni Harvey ang likod ng palad nito sa mukha nito. Pinalipad si Ruby bago siya binagsak sa lupa. Pagkatapos nito, binuhat ni Harvey si Mandy Zimmer. At bago pa man makaalis si Ruby sa lupa, nasa mukha niya ang paa ni Harvey. Gusto mo pa bang lumuhad ako?
Mahinahong tanong ni Harvey. Laking gulat ng karamihan. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Paano ito posible? Napuno ng gulat at di paniniwala ang ilang dilag na dinala ni Ruby para manood ng palabas. Hindi nila matanggap na lahat ng nakikita nila ay totoo. Sa kanilang mga mata, si Harvey ay isang walang kwentang basura. Paano niya nagawa? Binaliktad lang niya ang mesa. Paano ito posible? Sumugod si Harvey sa crowd at sinampal si Ruby bago niya nailigtas si Mandy. Ang sobrang maliksi na paggalaw ay ganap na nagbago ng sitwasyon. Palayain si Secretary Murray. Bitawan mo siya ngayon. May death wish ka ba o ano, bastard? Natauhan ang mga lalaki bago nila itinaas ang kanilang mga baril na sinisigawan si Harvey. Pagkatapos, mahinahong kinuha ni Harvey ang baril ni Ruby at hinayla ang gatilyo sa paligid niya nang hindi man lang kumikibo. Bang, bang, bang. Hindi nagtagal, tinakpan ng mga lalaki ang kanilang mga braso at binti habang nagsisigawan sa sakit sa lupa. Hindi pinatay ni Harvey ang sinuman sa kanila, ngunit wala na sa kanila ang may lakas na lumaban pa. Pagkatapos ng lahat, ang isang baril ay talagang mas mahusay na armas. Ang mga taong halos hindi gumamit ng mga baril ay malinaw na hindi katugma kay Harvey. Lubhang nakakaawa ang ekspresyon ni Ruby habang siya ay naapakan, na para siyang isang sugarol na tumatakbo sa utang. Mabuti, magaling, sigaw niya na mahinang tumawa. Akala ko isa ka lang tanga na may death wish. Mukhang may sapat kang kakayahan na labanan si Young Master Bauer. Malamig na pinandilatan ni Harvey York si Ruby Murray. Mukhang medyo kalmado ka, nagtataka ako. Handa ka bang gawin ang lahat ng kailangan para kay Joseph Bauer? O may inaasahan ka bang magliligtas sa iyo ngayon? Malamig na tawa ni Ruby. Hindi rin. Alam kong hindi mo ako papatayin. Hindi lang iyan, hindi ka man lang maglakas loob na pilayin ako. At saka, kabilang ako kay Young Master Bauer. Hindi lang ikaw ang magdurusa, kundi ang iyong mga kaibigan at pamilya ay magdurusa din kasama mo kapag hinawakan mo ako. Sa tingin mo ikaw ang may kapangyarihan, ngunit iyon ay dahil lamang sa hindi pa lumalaban sa iyo si Young Master Bauer. Kapag nangyari iyon, hindi mo na kayang harapin ang kanyang galit. Ang malayong tingin sa kanyang mukha ay ganap na napalitan ng ngiti ni Ruby. Iminumungkahi ko na huwag mong pilitin ang aming mga kamay. Mas mabuting umalis ka na habang kaya mo pa. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Harvey. Nakakahiya na hindi ko tinatrato ng maayos ang ganoong banta. Maliban doon, lagi akong bukas sa diskusyon. Kung magmamakaawa ka, baka paalisan kita. Pero ngayon, gusto ko talagang patayin ka. Maririnig ang armadong helicopter na umaaligid sa ere sa sandaling ito. Lumapag ang helicopter sa bakuran ng Villa. Maya-maya pa, isang malamig na boses ang umalangaw mula sa cabin. Hindi mo maaaring patayin ang aking mga tao, Harvey. Kinilig agad si Ruby nang marinig ang tunog. Kasalanan ko ito, Young Master Bauer. Parusahan mo ako ayon sa gusto mo. Isang figure ang lumabas sa cabin. Si Joseph mismo iyon. Iba ang damit niya sa suot niya noong umaga. Kitang-kita ang mapupulang mga mata niya habang sinusuot ang robe. Nararamdaman ang killing intent na lumalabas sa kanyang katawan. Parang pamilyar si Joseph noon. May gamot ka rin ba? Nagtatakang tanong ni Harvey. Ngumisi lang si Joseph nang hindi sinasagot ang tanong, ngunit ang mga nakaumbok na ugat sa kanyang mga braso ay nagpakita na. Tinapakan niya ang mga sirang tiles bago malamig na pinandilatan si Harvey. Bitiwan mo si Ruby, itigil mo na ang mga pag-atake mo sa stock market, pagkatapos ay iwanan mo ang babae mo dito. At saka ko lang iisipin na bitawan ka. Ngumiti siya. Hindi ko alam kung ano ang kinain mo, Young Master Bauer, ngunit sa palagay ko hindi mo kaya akong utusan ng ganoon. Medyo mayabang ka, di ba? O mukha ba akong madaling e-target sa'yo? Nagpakita ng death glare si Joseph. Sino sa tingin mo ang kausap mo? Gusto kong makihalubilo sa inyo na mga tagalabas bilang mga normal na tao. Pero tapos na akong magpanggap. Ako ang Diyos ng digmaan. Hinahamon kita sa isang tunggalian. Maaaring tawagin ng mga tao ang kanilang sarili na mga Diyos ng digmaan sa pamamagitan lang ng pag-inom ng droga ngayon.
Sagot ni Harvey na may pagtataka. Isang nakamamatay na tingin ang makikita sa mapupulang mata ni Joseph sa sandaling ito. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Tumawag ka, bitawan mo si Ruby, at iwan mo ang asawa mo dito. Kung hindi, dudurugin kita. Tahimik nang umiti si Harvey York. Your brother doesn't even dare to threaten me like this, kahit na napakalakas niya. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na gawin ito? Tumawag ka at bitawan mo siya. Nagdilim ang mukha ni Joseph Bauer sa isang iglap. Pagkatapos ng labanan sa stock market, tuluyan na siyang nawalan ng gana sa pakikipaglaro kay Harvey. Bago siya pumunta dito, kumuha siya ng gamot mula sa India na binigay ni Clyde Osborne sa kanya para tumaas ang kanyang lakas. Pagkatapos, humakbang pasulong si Joseph. Isang malakas na alon ng pressure ang agad na bumalot kay Harvey. Sa sandaling ito, mas nilagyan ni Harvey ng lakas ang kanyang mga binti. Kasabay ng malakas na tunog ng pagkabasag, naputol ang gulugod ni Ruby Murray. Mailigtas man siya, habang buhay pa rin siyang baldado. Bago nawalan ng malay si Ruby ay namumungay ang mga mata niya na puno ng hindi makapaniwala. Si Joseph, na noon pa man ay lubhang maingat, sa wakas ay nagpakita ng kanyang trump card. Ngunit wala pa ring pakialam si Harvey. Hindi makapaniwala si Ruby sa katotohanang iyon. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang nagkamali siya ng sugal. Kahit na ang mga Diyos ng digmaan ay hindi maaaring takutin si Harvey. O sa halip, walang makakatakot sa mga taong tulad ni Harvey. Ang mga taong tulad niya ay nakatadhana na hindi magagapi. Nais ni Ruby na balaan si Joseph at aminin ang pagkatalo at itigil na ang pag-provoke kay Harvey. Pero wala na siyang lakas para sabihin iyon. Kalmadong ngumiti si Harvey kay Joseph matapos immobilize si Ruby. Hinayaan ko na, masaya ka na ba ngayon? Laking gulat ni Joseph matapos makita ang nakita. Nakaramdam din ng pagkatamlay ang mga lalaking nakasot. Wala silang masabi kahit isang salita sa puntong ito. Naturally, hindi sila makapaniwala na nilumpo ni Harvey si Ruby sa harap ni Joseph. Kung tutusin, siya ang paborito niyang sekretarya. Very intimate din ang relasyon ng dalawa at hinahangaan ni Joseph si Ruby. Sa puntong ito, wala nang natitira upang pigilan ang hindi mapigil na galit ni Joseph. Tuluyan nang nawala ng kulay sa mukha ang mga dilag na sinigawan si Harvey. Hindi nila akalain na malupit na tao si Harvey. Gusto nilang alisin siya sa sitwasyon ngunit hindi sila nang ahas. Mabilis na natauhan si Joseph bago siya nagpakita ng labis na kaawa-awang ekspresyon sa kanyang mukha. Pinilayan mo siya, bastard. Hindi lamang ang pag-aari ni Joseph ang gusto ni Harvey, ngunit nabigyan din siya ng suporta ng stock market at napilayan ang kanyang paboritong sekretarya. Ito ay hindi mapapatawad. Gusto mong bitawan ko siya, di ba? Nagkibit balikat si Harvey. Nagawa ko na. Tungkol sa stock market, wala na akong magagawa ngayon. Tapos na ang alyansa sa negosyo ng Flutewell. Inilabas ni Harvey ang kanyang cellphone at ipinakita kay Joseph ang isang Greenfield interface. Nang makita ang 60 sentimos na halaga ng stock sa screen, napuno ng galit at pagkasuklam si Joseph. Ikaw na masama. Papatayin kita. Galit na humakbang pasulong si Joseph bago sinunggaban si Harvey. Kabanata 3620. Ang pag-atake ni Joseph Bauer ay napakabangis. Ginamit niya ang maraming lakas sa pagbato. Nagawa niyang maabot ang threshold ng pagiging God of War. Sabi nga, siya ay orihinal na weapon lord. Kahit na nakainom na siya ng gamot, saglit lang niyang napanatili ang kanyang lakas. Walang interes si Harvey York sa pagharap dito. Hinawakan niya ng mahigpit si Mandy Zimmer habang casual niyang ibinaba ang mga palad pasulong. Sampal. Kasabay ng isang malakas na sampal, nang inag ang katawan ni Joseph bago siya lumipad ng halos 300 talampakan bago siya muling bumagsak sa lupa. Pagkatapos, umatras siya ng isa pang 10 talampakan pagkatapos noon. Makikita sa mukha niya ang matingkad na pulang marka ng palad. Tinakpan niya ang mukha niya sa hindi makapaniwala. Sino ka? Paano ka nakakatakot ng ganito?
Natural, nagulat si Joseph na si Harvey ay hindi lamang mahusay sa pagpaplano ngunit mas malakas din kaysa sa naisip ni Joseph. Nagamit na ni Joseph ang 70% ng kanyang lakas para sa kanyang mga pag-atake. Ngunit hindi lamang niya natalo si Harvey, ngunit madali siyang nasampal sa mukha. Grabe talaga ang pakiramdam niya. May tiyak na pag-unawa si Joseph sa mga kapangyarihan ni Harvey dahil sa nangyari sa mga tanikalan ng Budokan. Pero hindi niya akalain na si Harvey ang may kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, si Joseph ay gumugol ng maraming taon, dugo, pawis, at luha para lang makarating sa kinaroroonan nito. Ngunit pagkatapos, bago pa man magsalita si Harvey, sumugod si Joseph habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin bago ibinato ang 9 na sunod na suntok sa mahinang lugar ni Harvey. Ang kanyang mga galaw ay mabilis na kumikidlat, puno ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan, na parabang ang kanyang mga kamao lamang ay maaaring makapinsala kay Harvey. Ito ang killer move ni Joseph, ang Fists of Fury. Gumalaw ang kanyang kamao na parang kumikislap na ilaw. Halos imposible para sa sinuman na makaiwas sa gayong pag-atake. Si Joseph ay hindi kailanman opisyal na nakipagdigmo laban sa sinuman. Ngunit hinamon niya ang maraming eksperto mula sa underworld gamit ang iba pang mga alias habang nagsasanay pa rin ng martial arts. Ang hakbang na ito ay tinalo ang maraming kilalang eksperto. Plano ni Joseph na ilabas si Harvey sa lalong madaling panahon, na pumipigil sa kanya na magkaroon ng isa pang pagkakataon na magpakitang gilas. Ang mga dilag, na labis na nabigla, ay likas na pumikit. Kalmadong tumayo si Harvey laban sa marahas na pag-atake ni Joseph bago itinaas ang kanyang palad pasulong. Ang paggalaw ay hindi marangya sa lahat. Ito ay napakadali. Pagkatapos ng lahat, ang bilis ay ang tanging paraan sa pangmatagalang tagumpay. Hindi makapaniwala si Joseph nang unang tumama sa mukha niya ang sampal. Sampal, muli siyang pinalipad. Hindi niya napigilan ang pag-ubo ng mas maraming dugo nang bumagsak siya sa lupa. Marahas na enerhiya ang nagngangalit sa loob ng kanyang katawan. Hindi siya makatayo kahit gusto niya. Tapos na siya. Si Joseph ay napilayan ng isang tagalabas sa isang sampal lang sa mukha. Hindi siya makapaniwala sa nangyari kanina. Pilit niyang sinubukang bumangon ngunit patuloy na kumikibot sa lupa. Ang mga lalaking nakasweet ay nakaramdam ng sobrang tamad habang nakatitig sa kanilang baldado na young master.